Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Naka-experience na ba kayo guys yung sa mga nag-migrate dito sa Canada or kahit sa ang country, no? Na after nyong manirahan ng ilang taon doon sa bagong country na yan, napaisip kayo na parang nagkamali yata kami ng pagpunta dito sa lugar na to or nagkamali kami ng desisyon na mag-migrate dito sa Canada. Kung meron kayong ganyang agam-agam or thinking guys, yan ang pagkikwentuhan natin for today. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Ito yung sharing natin for today, no guys. Ito yung ating nakita sa SOCMED. At ang title ng post is, mukhang nagkamali kami ng desisyon dito sa Canada. Ang sabi niya, dati kaming nagtatrabaho sa Dubai bago kami nagpasyang lumipat dito sa Canada noong 2023. So mga 3 years na sila, no? Noong una, punong-puno kami ng pag-asa na ito na ang simula ng aming dream life. Ang sabi nga nila, no, Canadian dream. Pero habang tumatagal, unti-unti naming nararamdaman ang bigat ng reality. Halos lunurin kami ng mataas na buwis, renta sa bahay at ang napakamahal na gastusin sa araw-araw. Noong nasa UAE pa kami, kahit papano ay nakakapagtabi pa ako para sa ipon. Pero dito, literal na isang kahig, isang tuka ang nangyayari dahil sa tindi ng bills. Ang mas masakit pa, hirap na akong magpadala ng pambili ng gamot para sa tatay ko na kasalukuyang nagpapagaling. Kaya payo ko sa mga kasama nating nasa Middle East na nagbabalak lumipat dito sa Canada, huwag basta-basta susugod. Pag-isipan ninyong maigi ang bawat hakbang dahil hindi biro ang sakripisyo dito. Gustuhin man naming mag-impake at bumalik na lang sa Pilipinas, wala kaming hawak na sapat na pera para sa pamasahe. Sa ngayon, tinitiis na namin ang hirap ng pagiging stuck sa sitwasyong ito. Nakakalungkot naman kasi kami na nandito sa Canada, masasabi talaga namin for the past 4 years, talagang we are satisfied, no? Yung mga nangyayari sa aming career, yung sa development ng mga kids. So, yan yung mga yan yung mga nakikita naming maganda na nakuha namin ever since na kami ay lumipat from Philippines papunta dito sa Canada. Yan yung kwento ng family na galing ng UAE, guys. So, kung kayo ay nanggaling sa UAE at nagbabalak kayong pumunta dito sa Canada, yan yung isang reality, no, na pwede nyong harapin dito. Yan yung expectation versus reality. May mga ganyan guys, pero hindi ko naman sinasabi na lahat po ng pumupunta dito sa Canada, ganyan po yung nagiging experience. Kaya guys, napaka-importante pa rin talaga ng research kasi hindi naman lahat ng nangyayari sa isang family, lahat ganun na yung experience. Kaya wag lang kayong magbe-base sa social media. Kasi nga guys, yung mga halos na nagpo-post dito sa social media, hindi naman talaga nila sinishare lahat. Of course, kahit ako guys, no, hindi ako masyadong nag-share for drama, no. Makikita nyo dun sa account ko, most of them is happy thoughts, di ba? Yung pupunta kami ng lake, pupunta kami ng mountains, yung ganyan, yung flowers, yung trees. So, pinapakita ko talaga yung experiences namin na magaganda dito sa Canada kasi para sa akin lang naman, no, yung mga pinagdadaanan namin na family, lalo na guys yung mga personal, hindi ko na dapat pang i-share yan sa social media, no. So yung mga ganitong sharing na lang pwede nating pag-usapan and then share ko rin guys kung ano yung na-experience ko at na-experience namin na family para din makatulong din guys dun sa mga pupunta dito sa Canada. Isa pang naging topic doon is yung mataas na cost of living, no? Again, papasok dyan guys yung research. Meron pong 10 provinces dito sa Canada at hindi po pare-pareho ng cost of living yan. Ako po, aaminin ko, isa ako sa nagkamali dyan na ang thinking ko dati kapag sinabing cost of living ng Canada, pare-pareho po sa lahat ng province. Hindi po, no? Kasi tayo, syempre, nasanay tayo sa Philippines na hindi naman din ganun kalalayo, no? Kapag sinabi mong ikaw ay
nakatira sa Luzon, di ba? So hindi naman din ganun nalalayo yung sa mga nakatira sa ibang panig ng Pilipinas. Pero dito sa Canada, guys, malaki po ang pagkakaiba. Isa or ang mga mahal na provinces po when it comes to cost of living is dito sa Vancouver at saka din po sa Toronto. Yan. So, again, papasok dyan yung pagre-research nyo bago kayo pumunta sa isang lugar. Kahit na hindi Canada yan, guys, kahit na saang country pa yan, kailangan nyo talagang gawin yung responsibilidad nyo na mag-research. Kasi guys, pupunta kayo sa isang country na kayo ay foreign, no? Na hindi nyo alam kung paano mamuhay doon. So talagang it's your responsibility na alamin kung ano yung mga bagay na dadatnan nyo dito sa Canada. Focus tayo dun sa UAE versus Canada. So nag-research lang ako, guys, no. Disclaimer lang po, hindi pa ako nakapunta ng UAE, hindi ako naka-experience na manirahan doon. So itong i-share ko sa inyo is sinearch ko lang, guys, no. Nag-search lang ako ng top 5 pros and cons na mga magmamigrate from UAE papuntang Canada. So kung meron po akong mababanggit na hindi tama at yung mga may knowledge po, lalo na yung mga nakatira sa UAE, you are welcome to correct me, guys. So mag-comment lang po kayo sa comment section at pag-uusapan natin yan. Para din, guys, meron tayong sharing din doon sa mga makakapanood nito na gustong pumunta from UAE papunta dito sa Canada. Ang number 1 is pathway to permanent residency and citizenship. Ang sabi dito, isa yung pros kasi mas maayos daw, no, yung kung ikaw ay may balak na maging permanent or citizen dito sa Canada, unlike daw sa UAE. Again, hindi ko po alam kung meron nga silang pathway for PR or for citizenship, hindi ko alam. At kung meron man, ang sabi dito is mas maganda pa rin daw ang processing or yung pag-file ng permanent residency and citizenship dito sa Canada. And number 2, guys, is yung free public healthcare. Again, ito, guys, subjective to, hindi po pare-pareho. So kung kayo ay nakasubaybay din, guys, dun sa mga posts ng ibang mga naninirahan dito sa Canada, iba't iba po ang experiences nila. Pero kami, personally, so far naman, maganda naman po yung naging experiences namin when it comes to healthcare. And yes, it's free, no? Free because subsidized po, meaning sharing po ng lahat ng mga taxes ng mga naninirahan dito sa Canada. Yun yung pinambabayad pag ikaw ay na-hospital dito sa Canada. Number 3 is yung strong worker protection and work-life balance. Example niyan is yung paid vacation, overtime, parental leave, and job protection law. Again, hindi ko alam kung anong meron sa UAE, pero yan daw yung isa sa mga pros. Ako naman, guys, na tatrabaho dito sa Canada for the past 4 years, masasabi ko talaga, guys, na yes, napakaganda, guys, ng working environment dito. Hindi ko na lang alam, guys, sa private because I am working in the government company. So, napakaganda ng support nila. Yung na-share ko na nga rin to noon sa mga past ko ng mga vlogs, yung napaka-importante sa kanila ng family, no? So, halimbawa, ikaw ay naka-duty at kailangan mong sunduin yung anak mo or whatever, okay lang yan, walang problema. Kasi pwede kang mag-extend na lang ng time doon sa mga time na gagamitin mo for your family. And yung pagtulog, guys, no, napaka-importante na meron kang 8 hours of sleep. Nakwento ko na yan sa mga past natin ng mga vlogs. So, yun. So, para sa akin, napakaganda, guys, ng working environment so far, no. Pareho kami ni Mrs. Wala kaming masabi when it comes to culture and yung mga nakukuha namin when it comes to our work. High quality of life. Yung mga nakikita nyo naman dun sa mga post ko, no, yung kami ay naglalakad lang, biking, ang ganda ng environment, ang linis ng hangin and whatever, no. Ang dami mong pwedeng gawin dito sa Canada. If ikaw mahilig ka sa nature, magugustuhan mo talaga dito sa Canada, no. Isang province pa lang talaga ang so far na-explore namin, which is British Columbia. Meron pang 9 provinces na talagang gusto namin puntahan. And based sa mga posts, guys, iba't iba rin po ang ganda ng iba't ibang provinces dito sa Canada. So, yan yung mga positive din. And number 5, opportunities for family and children. Yun nga, kasi nga, libre po ang dito, ang aral from elementary papuntang high school. Libre po yan dito sa Canada. Pagtapos sila ng high school,
colleges. Ang gaganda po ng university dito. I think merong 3 schools dito na pasok sa top 50 in the world, no? Yan ay yung University of British Columbia, University of Toronto, at meron pa sa Quebec, guys. So yan. So, and yan din yung isa sa mga reason kung ba't kami nandito, guys, which is para sa mga exposure po ng mga anak namin. Pasok tayo dun sa negative. High cost of living. Ayan, guys. Totoo yan, no? Napakamahal manirahan dito sa Canada. Lalo na kung kayo ay nandito sa Vancouver. Kami po ay nandito sa Vancouver. Ramdam namin yan, guys. Yung renta pa lang talagang, napakamahal po talaga dito sa Canada. And lalo na pag bibili ka pa ng bahay, napakamahal, no? Pero again, ang napapansin ko naman dito, depende pa rin sa profession mo, no? Kapag ikaw nakakuha dito ng magandang trabaho at in demand na work, kaya naman pong i-sustain, no? Number 2 is yung high taxes. Yung tax na yan, hindi na ako magrereklamo dyan, no? Kasi ako na nanggaling ako ng Pilipinas, alam naman natin kung anong nangyayari ngayon sa Philippines, no? Yung mga nakukurakot na nanggaling sa taxes ng mga tao, guys, hindi nila ramdam. Dito, kahit na ba sabihin nating nakikita ko sa payslip ko na ang taas ng taxes or yung nakakaltas, nakikita ko naman, no? Meron nga kayong nakita dun sa mga post ko na pag yung nakita nyo yung daan, guys, ang daming construction po dito kasi nga maraming dinidevelop pa dito sa Canada. At syempre, saan ba galing yan? Of course, sa mga taxes po ng mga tao na nakatira dito sa Canada. And of course, yung mga services na nakukuha namin dito sa Canada. So far, we are all satisfied. Right? So, number 3 is yung job market can be competitive. Ito naman, I think kahit saan, no? Kahit na kung ikaw nanggaling ka ng UAE or Singapore, Malaysia, or kahit saan pa yan, very competitive na talaga ngayon. If we are talking lang dun sa technology, guys, hindi na po ganun kadali makapasok ngayon sa technology kasi ang dami na rin pong pagbabago. So, again, ito, subjective. Kailangan mo lang talagang wag hihinto sa pag-improve ng skill set na meron ka. Number 4, long winters. Ayan naman. So, kung ikaw hindi ka fan ng lamig at nag-enjoy ka sa init ng araw ng UAE, isusumpa mo ang Canada, no? Kasi nga talagang may mga provinces dito na sobra talaga ang winter. Pero may good news ako sa iyo. Dito sa Vancouver, guys, hindi po ganoon katindi ang winter dito. Ngayon, patapos na ang winter, no? For 2025 to 2026. I'm telling you, guys, 2 beses pa lang nag-flurries nga ang tawag Hindi pa talaga snow yun, guys. No? So, kung ikaw, galing ka ng UAE at gusto mo ng mild na weather, meron ka pa rin option dito sa Canada. Number 5, slower government process. Ito naman ngayon, napapansin ko, guys, is nag-improve na, hindi na katulad dati. So ngayon, meron na talagang masasabi ko na direction yung mga visa or yung mga pathway na pupuntahan mo dito sa Canada. Kailangan mo lang talagang mag-research. Ngayon, guys, ang question is, bakit may mga nagsisisi na ganyan, no? Again, hindi ko masasabi on their part, pero ako, based on my experience, talagang kami pinag-isipan namin ng mabuti, no? Hindi kami nagpadalos-dalos na, and hindi kami nakontento dun sa mga process na pwede na yan. So talagang pinagplanuhan namin, guys, yung pagpunta namin dito sa Canada from Philippines. So meron ako sa inyong i-share na ginawa namin na mag-asawa, no? So we list down all the things na nakukuha namin sa Philippines and yung mga bagay na mawawala pag kami ay nagpunta ng Canada, and also yung mga bagay na wala sa Pilipinas na makukuha namin sa Canada. And pag meron kayong ganung list, mas madali nyo nang matitimbang kung tama ba na iwanan nyo kung nasan kayo at pumunta kayo ng Canada. Also, guys, napaka-importante yung objective nyo, yung goal, kung bakit ba kayo aalis doon sa lugar kung nasan kayo ngayon. Bago kayo pumunta ng Canada or kahit na anong country pa yan, guys, pag-isipan nyo mabuti, and dapat meron kayong common goal kung kayo ay pupunta as a family. Kayong mag-asawa, dapat pareho kayo ng goal. Lagi kayong nag-uusap kung ano ba yung talagang gusto nyo mangyari as a family, no? Yan, guys, napaka-importante niyan kasi hindi lang po ako ang magsasabi sa inyo nito. Yung mga OG
na matagal nang nagpo-post dito ng mga buhay Canada nila, no, na pagpunta nyo talaga dito sa Canada, no, susubukin talaga kayo ng Canada kung gaano nyo kagusto dito sa Canada. Kaya dapat meron kayong pagkakapitan na talagang napaka-substantial. Yung goal nyo na yon talagang pag naisip nyo, talagang magpupush sa inyo forward kahit anong obstacle pa yan. Kasi kami guys, ang talagang number one namin is yung mga kids, no? Yung aming mga anak na pag kami ay encounter kami ng hindi maganda. So lagi lang naming tinitignan ano ba yung goal kung bakit kami nandito sa Canada. At pag naiisip namin yung mga bata, nagkakaroon kami ng inspiration to push forward at lagpasan yung mga obstacle na yun. So yun guys, napaka-importante niyan. With the right research and right people around you, malalaman mo na guys, or kaya mo nang i-gauge kahit papano na para sa'yo ba ang Canada or para sa'yo ba yung country na napupuntahan mo na yon. Huwag kayong mahihiyang magtanong, and lalo na guys, yung pagtatanungan nyo is talagang knowledgeable guys doon sa area or doon sa balak nyong gawin para guys hindi kayo magkamali, no? Kasi lalo na yung ganito kabigat at ganito kalaking plano, no, na magpapabago talaga ng buhay nyo, napupunta kayo or huhugutin mo yung buhay mo from country kung saan ka manggagaling at pupunta kayo ng Canada. Lalo na guys, kung may family kayo, may mga anak kayo, hindi lang yung future mo na yung huhugutin mo, pati yung future ng family na bibit-bitin mo. Kaya dapat mag-ingat ka, no? Huwag kang magpadalos-dalos. Sabi nga nung nag-post, di ba? Huwag kayong susugod agad, pag-isipan yung mabuti, pagplanuhan yung mabuti para hindi kayo dadating doon sa situation na meron kayong mga if to say or hindi nyo iisipin na nagkamali ba ako sa pagpunta ko dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!